maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagkumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit, magdusa man kayo nang dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot, ni mabahala. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit, huwag gawin ninyo ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabubuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapaya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Ito po ang salita ng Panginoon. Sa bawat panahon sa kasaysayan ng tao ay may kanya-kanyang hinarap na matitinding problema. Nandyan ang digmaan, sakit at dilubyong dumaan. At tayo ngayon ay nabuhay sa isang panahon na marami nang nadiskubre ang siyensya na talaga namang mas gumaan at naging mas madali ang maraming bagay para sa atin. Yet, even we belong to this period marked by technological advancement, sapat na ba iyan para masabi nating mas lamang tayo? O kaya mas masaya compared sa mga taong nabuhay sa nakaraan? Kung oo, ay sa anong basehan? Hindi ba't naiisip nga ng marami na mas masaya pa ang buhay sa nakaraan dahil simple lang ang buhay? Natural lang rin naman na hanapin natin ang kagaanan ng buhay. It's everybody's default idea. Subalit, sa pananampalatayang Kristyanismo, alinmang panahon ay alam naman nating tinatawag ang bawat mananampalataya sa isang buhay na kaakibat ang kahirapan at maraming pagsubok. At ganito ang karanasan ng mga mananampalataya sa panahong ito. Nang dahil sa kanilang paniniwala kay Jesus, inaakusahan sila ng mga maraming maling gawain. Sila'y kinikilala na kalaban rin ng Estado. At pinaniniwalaan ng ilang mga scholar na ito raw ay naisulat sa panahon ni Haring Nero ng Roma. At ang emperor na ito ay lubang napakasama. Siya'y umuusig mismo sa mga Kristiyano sa kanyang kaharian. And we know the example of Hitler sa Europa noong World War II. Na yung mga Hudyo ay talagang nakaranas ng matinding pag-uusig. Pwede silang saktan ng ganun-ganun na lamang, pahirapan, di ba? Wala naman silang ginagawa, biglaan na lang silang sasaktan, palalayasin, tatanggalan ng trabaho, ng ikabubuhay. And to the extent, sila ay ginagawang alipin, pinapahirapan at pinapatay na walang hustisyang nakakamit. We don't know if we could compare these two historical events, but there is a great persecution this time. Kaya, ganun na lamang ang encouragement ni Apostle Peter dito. Itong sulat niya ay puno ng pagpapaalala kung sino ba ang Diyos na pinananampalatayanan ng isang Kristiyano. Kung ano yung kanyang ginawa para sa kanyang mga anak na tinubos. Subalit, pinili ko itong chapter 3 dahil marami rito sa talata na ating tinatalakay ay may mga pangaral din sa akin. Kaya ang ating pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan kong The Noble Profession. At ang mensahe na gusto kong iparating ngayon ay ganito. God calls His people to stand firm, especially amidst challenging situations. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao na manindigan, lalo na sa panahon ng mga pagsubok.
At meron lamang po akong 3 bagay na gustong makita natin dito sa ating tinatalakay. Ang una ay the call for unity among brethren. Pangalawa ay ang zeal for goodness. At pangatlo ay Christ as Lord in your heart. Una, we go to number 1. Tayo ay tinawag ng Panginoon para magkaroon ng pagkakaisa sa kapatiran. It's verse 8. Basahin ko ulit. Sa katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait, at may mapagkumbabang pag-iisip. The world is already a war. So, make your relationship your zone of peace. Maaaring nabasa nyo nito mga kapatid. Ang mundo raw ay puno na ng kikipagsapalaran, kapaguran. Kaya yung relasyon na lamang natin ay sikapin na nating maging ito ay yung ating pahinga. Na ang ating pakikipagrelasyon bilang mga mananampalataya ay hindi mabigat sa kalooban. Dito tayo makakaramdam ng kapayapaan. At himayin natin ang verse na ito. Unahin natin yung pagkakaisa sa pag-iisip. Alam niyo mga kapatid, nung pumasok ako sa training, naunawaan ko ang pag-uugali ng mga tao sa isang organisasyon. And I believe na bawat organisasyon, bawat grupo ng tao ay ganito yung klase ng paggalaw, behavior ng mga tao doon. And it's not different in our church. Maraming bagay na hindi talaga mapagkakasunduan. Kakaiba tayo ng gusto, may mga talagang parang bata na maliliit na bagay, pag-aawayan. Subalit, pag ang usapin na ay kung ano nga ba ang mga tama, ano ang dapat gawin, ano yung mga dapat sundin, mayroong pagkakaisa pagdating sa mga ganito. Yung ating mga tinatayuan ay magiging isa. Hindi nito ibig sabihin na pare-pareho na ang ating takbo, yung mga isipan natin ay pare-pareho na ng gusto. Subalit, tayo'y nagkakaisa na maging sentro si Kristo ng ating samahan bilang mga mananampalataya. Pag ang isang bagay ay kasalanan, panghahawakan na iyon talaga ay isang kasalanan. At tinitiyak na pananagutin yung makikitang gagawa noon. Hindi natin ito tolerate. O kaya yung mga pag-resolve natin ng issue sa mga bagay-bagay hindi nakaayon sa preference basta-basta, kundi nakasangguni sa pamantayan ng Diyos. At ang ating samahan ay nakasentro kay Kristo. As believers, we are called to have the unity of mind, meaning we should be united, not in our personal beliefs, but having unity in Christ. Pagkakaisa sa pag-iisip. Ngayon, ay maging madamayin. Verse 8b. Maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid. Marahil alam na natin yung kwento na may isang lalaki na may mabigat siyang problema. Natanggal siya sa trabaho dahil naipansugal niya yung kanyang pera na dapat sana ay sa kumpanya. Kaya doon, nagalit sa kanya yung mga kanyang kapamilya. Pumunta siya sa simbahan na lagi niyang dinadaluhan. At doon, ang mga mata ng tao sa kanya ay tila ba may pagkamuhi. Yung mga tao na dating madalas makipagkamay sa kanya, nandun yung warm na pag-welcome, ay nanlamig na. Nangingilag na sila sa kanya. Kaya pumunta siya sa bar. At doon inalok siya ng inumin. Kinausap na nagbigay ng kagaanan sa kanyang kalooban. Matapos niyan, kanyang napagtanto na tila ba mas may care na sa kanya yung mga tao na bagong kilala lang siya. At hindi na siya bumalik sa simbahan. So, marami tayong pwedeng maging opinyon tungkol sa ganitong kwento. Talagang masakit din naman na bilang sa ating mga mananampalataya na makitang magdusa o mahulog yung isa nating kakilala dahil sa kasalanan. Madidismaya ka, hirap kang ibigay yung maluwag talaga ng pakikitungo because we expect each and everyone who claims to know Christ ay hindi basta-basta patitinag sa kamunduhan. But we must learn to balance. Yung hindi pagkausap o ilag-ilagan, silent treatment ay mostly shows the absence of care. Maraming paraan na ipakita natin na yung ating care, yung ating pakikiramay sa ating mga kapatid. Marami pang mga usapin na pwede nating idagdag dito, subalit the at least we can do ay ipanalangin natin. Sa dami natin,
sa dami natin at bawat isa sa atin may mga pinagdaraanan. Hindi naman yan nangangahulugan, nakausapin natin isa-isa ang bawat isa. Hindi natin magagawa yun, kulang ang linggo mga kapatid. Subalit, para maiparamdam natin ang ating espiritu ng pakikiramay, ay maipanalangin man lamang natin ang ating mga kapatid na may pinagdaraanan. Verse 8, see? Mababait at may mapagkumbabang pag-iisip. Humility. Again, itong topic na ito ay talagang alam na ng bawat isa. Pag itong usapin ng pagpapakumbaba, di ba? Si Kristo, ang kanyang halimbawang dakilang pagpapakumbaba. Alam natin yan mga kapatid. Na siya'y Diyos, subalit umako siya ng pagkatao para iligtas tayo sa ating kasalanan. Pero, kahit alam pa natin yan, dahil sa makasalanan nating budhi, nakikipaglaban tayo. At most times, and most situations, hindi dahil mangmang tayo sa ganitong usapin, kaya tayo nagpapahulog sa pagmamayabang, kundi mas madaling unahin yung ating damdamin, interest, yung maintain our image or make it more greater. And, mga kapatid, naalala ko yung isa kong kakilala na ang habit ng kanyang bibig ay magsabi ng biro. Hindi naman totoo, pero magpapatawa siya. O kaya naman, para mapasunod ka niya, igagawa siya ng isang kwento, mga senaryo na hindi naman totoo. So, parang naging sakit na niya pag tinitignan ng karamihan. Kaya, dumating ang panahon na wala ng kredibilidad ang kanyang salita. Mas minabuti na lang na hindi siya paniwalaan. Tipong maski seryoso at may sense ng salita, ay nakakaduda na. It became a habit. Ganun din sa atin. Ang pagmamayabang ay pilit na dumidikit sa atin. Pinapakilos tayo, dinudumi yung ating pag-iisip. It becomes a pattern of our lives. Subalit, muling paalala na bilang mananampalataya ni Kristo, ay tayo'y magsumikap pa rin na magkaroon ng kababaang loob. Lagi tayong tumingin sa Kanya, araw-araw, mag-reflect tayo sa ating mga sarili. Wala tayong maipagmamalaki, kaya tumingin tayo lagi kay Kristo. Now, we go to the second heading, zeal for goodness. Verse 9 to 14. May highlight sa mga verse na ito yung kabutihan, mga kapatid. Hindi natin babasahin. So, what is our common idea of doing good? Goodness. Ano yung madali nating maisip pagdating sa usapin sa paggawa ng mabuti o kabutihan? Ito ba ay charitable acts? Pagbibigay, pagpapahiram, pagbibigay ng advice, pag-ako sa isang mabigat na responsibilidad upang makatulong sa isang taong labis ng nahihirapan sa isang problema. Dahil hindi ba't ganito ang ipinakita ni Jesus nung siya'y naparito sa lupa? Nagpagaling siya ng may sakit, nagpakain ng marami, nagpayo ng matitindi. So, it is true that every Christian is called to do good. Others have thought of it to be extreme. Ba? May mga naiisip nila na ang pagtulong ay kagaya ng performance ni Kristo. Obligasyon nilang talagang bawat lalapit sa Kanya ay matugunan niya. Kung may lumapit na talagang terminally ill, parang ang mission niya, kailangan mapagaling pa niya yun. We call this the Messiah syndrome, tawagin. So, pag may nagugutom, dapat matugunan mo yung pangangailangan nito. Pag may mag-aalok sa'yo ng paninda, feel mo kailangan mo marami kang mabili para makatulong, di ba? And anyone who needs your help, talagang maipakita mo na may maitulong ka. So, minsan pakiramdam mo, tipong pag hindi mo nagawa, ay it's a disobedience to God, not being able to do the good thing for other brethren on a simple form. Lalo na sa mga personalidad na maawain, di ba? Hirap tayong mag-reject ng iba. Wala akong sinasabing masama, kapatid, ha? Continue our business after the service. Okay. It's one way of showing our fellowship and love for one another. That's good, go ahead. So, tumulong ka, magbigay ka kung kaya mo at bukal sa iyong kalooban. That's
sa Proverbs 3:27-28, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabing, bumalik ka't bukas, bibigay ko. Pero wag lang sa extent, ang limit natin ay huwag mong pabayaan yung primary responsibilities mo. 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Subalit, yung goodness na tinutukoy dito mga kapatid, ay it's not the charitable acts, kundi ito ay tumutukoy sa pagtayo natin sa pananampalataya sa likod ng mga pagsubok o kahirapan na dumaan sa atin. Halimbawa, sa chapter 2, verse 14, sinasabi doon, sumunod kayo sa mga emperor o sa gobernador na sinugo niya sa pagiganti na nagsisigawan ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawan ng mabuti. Again, chapter 2, verse 18-19, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo kahit na siya'y malupit. Chapter 3, verse 1-2, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo. Maaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi sila naniniwala sa inyong pinaniniwalaan. And verse 7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhan mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina. And now, on our text, sabi dito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, ng pag-alipusta ang pag-alipusta. So, we see the pattern mga kapatid, di ba? After magbigay ni Peter ng mga senaryo, ito na yung kanyang general na magiging payo, the goodness na kanyang tinutukoy. Na siya'y tumutukoy sa paninindigan bilang Kristiyano na gawin yung alam mong tama. Upholding our Christian values. Nandoon ang integridad natin, kahit pa yung mga tao na ating pakikitunguhan ay maaaring maging hindi sang-ayon sa atin. At hindi natin ito babaliin, hindi tayo makikipag-negotiate na ibabak kung anong pinaniniwalaan natin, anuman ang sitwasyon nating pagdaanan. Magpatuloy tayo sa pagpapakita ng kabutihan kahit ano pang gawin sa atin. Pasalamat tayo sa Diyos dahil sa bansa nga natin ay may kalayaan pa tayong ipahayag ang ating pananampalataya. Mga kapatid, yung context ng ating tinatalakay ngayon, alam nating mas higit yung kanilang pinagdaraanan. And to be frank, in real life examples, may mga nadadaluhan akong fellowship. Some are honest of their struggles. Ang kwento nila, ay may mga katrabaho siyang di makasundo and could honestly say na gusto na lang niyang patayin. Wala siya rito kapatid, nasa Juban. So, sabi niya, buti na lang Kristiyano siya dahil kung hindi, who knows? Just part of sharing an honest feeling, which siguro maging tayo naman ay naisip na yung ganitong bagay. Diba? And there are many examples sa trabaho natin mga kapatid. Diba? Pag tayo nahihirapan, mas gagawin natin sa mga sitwasyon na yan. We have our own stories. Magkikwit ba tayo dahil, siyempre, mahirap eh. Maybe God has plans for me outside this company, which can be true. But to everyone, and to every place, makakaranas tayo ng kahirapan. Yet, no matter where it is, continue to do the excellence, yung mga kabutihan na ating ginagawa para maiparating natin sa mga tao na tayo'y itinataas si Kristo. Gusto mong mag-excel sa iyong bawat larangan na puntahan bilang pagtataas kay Kristo. Tayo na mga Kristiyano, there must be our non-negotiables with the guidance of Scripture. Halimbawa, sa pag-inom ng may alcohol content, di ba? Ina-judge mo yung umiinom ng isang mugshot ng Red Horse. Pero ikaw naman, nakalimang champagne glass na ng red wine. Pinupost mo pa yung video, ginajudge mo siya. Alam naman natin na pwedeng uminom, ang kasalanan lang ay yung paglasing. Wala ka ng control sa sarili. Mao yung sikat na term ngayon. Parang wala na siya sa sarili niya. Kung ganito karami ang iniinom, at hindi ka naman talaga umiinom dahil yun ang paninindigan mo bilang iyong mabuting
bagay o alay na ginagawa pa sa Diyos, panghawakan mo. What if ang alam mo, ang mabuti ay hindi ka tumikim ng anumang bisyo? Yun ang alay mo sa Diyos. Alam natin yung issue sa Romans na pagkain ng karne sa mga rebulto. Ang paninindigan mo ay masama yung karne na yun na naialay na sa rebulto, panghawakan mo. Dahil kung nagpatinag ka sa iyong kapatid na nagsasabi na pwedeng kainin yun, nagkakasala ka, at the same time, nagkakasala din siya. Dahil ikaw, paubaya ka sa kanyang sinasabi, hindi mo pinandidigan yung iyong paniniwala para sa Diyos. Dahil may mga bagay na magkakaiba tayo. At the same time, napapractice natin yung kalayaan natin kay Kristo. And another example, pangaral na rin sa akin. Verse 10b, ay magpigil ng kanyang dila sa masasama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Kung pagdating dito sa church, ay hindi tayo nagmumura dahil yung mga kahalubilo natin ay may mga disiplina. Pero pagdating mo, pagbalik mo sa environment na normal lang yung maruruming salita, do we blend in? Diba? Dahil kung lahat pala sa atin ay pwede nating papalit-palit, depende sa sitwasyon, nangangahulugan na hindi Diyos ang ating sinusunod, kundi mga tao na nagdidikta, mga sitwasyon na nagpapabago sa atin, mga tao na humahamon sa ating paniniwala. Huwag tayong matakot na tumanggap ng pag-uusig dahil sa pagpapakita ng kung sino talaga tayo. Panindigan natin yung mabubuting bagay na alam natin. Tayuan natin ito. Pag tinayo natin yung ating pagkakakilala sa anumang tama, dito lamang natin matatanggap yung tunay na pagpapala ng Diyos. Ang kapayapaan dahil tayo naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Sorry mga kapatid. Na uubos na ang aking boses. And lastly, last heading, Christ as Lord in your heart. Verse 15 to 17, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason, for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. It's a big question on how much knowledge do you need para maniwala sa isang bagay, to be a genuine believer. So, nakabase ba sa dami ng iyong kaalaman patungkol sa Kristyanismo? Kung totoo, magiging totoo ba ang ating pananampalataya to make it valid? Ba? Paano natin ito susukatin? Dapat ka bang maging magaling sa usapin ng biblical integrity? Ba? Kasi ang topic natin sa apologetics kanina, napakaganda. Dapat ba tayong maging bihasa sa proving God's existence? Mahirap na kasi yung pag-evangelize ngayon, mga kapatid, medyo challenging na eh. Pag alam mong skeptic o kaya maalam din yung kausap mo. Yes, no doubt it is good na aralin natin ang mga ito. Nakakatulong ang mga kaalaman na ito pagdating sa mga bagay na nagpapatunay ng ating pananampalataya. Lalo na sa panahon ngayon. I have an experience before na kung saan nasubukan kong magbahagi ng gospel sa isang relativist. So, habang nagbabahagi ako, siyempre, nagsishare ka ng gospel. Sagot niya ay, oh, so, ano ngayon? Susuplementa naman ako nung sinabi ko. Sagot na naman siya, and then, what more? Tapos ka na? Magano siya. At ako, akala ko talagang genuine yung pagtatanong niya na interesado siya. Dagdag lang ako ng dagdag. At nang wala na akong masabi, ang kanya na lamang sinabi ay, if that's all, thank you. What's true for you may not be true for me. Gentle pa ng kanyang pagkakasabi. And I feel embarrassed during that time because I expect na dahil marami akong masasabi, ay baka maging interesado siya.
So, then came a time na nagbasa ako ng libro patungkol sa existence of God, biblical integrity, yung How to Be a Theist ni Frank Turek, tsaka yung libro ni John Piper na Peculiar Glory. Napakaganda pag binabasa yung mga ganitong mga bagay. So, let me quote yung sinabi ni John Piper sa kanyang libro. So, paano ba Itagalog ko na lang mga kapatid, kasi alam niyo naman, British, mabigat talaga English. No? Paano nalalaman ng mga tao na galing talaga sa Diyos yung mensahe ng Ebanghelyo kapag napakinggan nila ito? Ang sagot ay nasa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 and 6. It is by seeing the light of the gospel of the glory of Christ. Nakikita daw nila yung liwanag ng kadakilaan ni Kristo. Doon nila malalaman na yung mensahe ay totoo at nanggaling sa Diyos. Pero maraming tao na kahit mapakinggan nila yung gospel, hindi pa rin nila makita yung liwanag ni Diyos. Hindi dahil hindi nila kayang makita ang liwanag ng kadakilaan ng Diyos, kundi sa pagmamahal nila sa kadiliman, kaya ayaw nilang tignan yung liwanag na ating sinasabi. They are darkened in their understanding due to their hardness of heart. End quote. Pagdating pa lamang sa sangnilikha, gaano ba kahirap na maisip na may nagdisenyo ng lahat ng bagay na magsasabing mayroong isang dakilang lumikha ng lahat ng ating nakikita. Kaya kahit gaano pa natin kaganda ipaliwanag ang ating pananampalataya, kung ang puso at isipan nila ay pilit nilang isinasarado, talagang magiging walang katuturan ng ating pagpapaliwanag. Alam naman natin na mga may tao talagang nagtatanong dahil gusto ka lang itest sa kaalaman mo na makipagtagisan ng talino. At may mga nagtatanong din talagang gusto nang makakilala sa Panginoon. We know the story nung magnanakaw sa tabi ni Jesus, nung nakapako na sila sa krus. Diba? Napakasandali lamang ng tagpo na itong mga kapatid. Kulang na sa oras kung gusto pa talaga nilang comprehensive at extensive yung kanilang talakayan. Diba? Subalit, saglit lamang pero sapat na upang tawagin ng Diyos ang kanyang hinirang. Kaya kapag dumating ang panahon na tanungin na tayo why we continue to do the good thing we have been standing, ay malugod nating masasagot ang ating pananampalataya kay Kristo. If they don't believe sa ating mga sinasabi, hindi na natin hawak iyon mga kapatid. Diyos na lamang ang magbubukas ng kanyang puso. Subalit, ang ating tinatalakay ay magpatuloy lamang tayo sa ating pakikitungo. Ang pinakatinitignan ng tao ay hindi yung sinasabi natin, kundi yung kilos mo. Gaano ka man kagaling magbigay ng paliwanag kung wala ka naman noong good behavior in Christ, dahil wala naman talaga yung paghahari niya sa buhay mo, magigilang tayong katatawanan sa harap ng maraming tao. I have experienced this for so many years, mga kapatid. Naalala ko, nung college ako, ito yung mga panahon na marami pa akong natututunan tungkol sa Kristyanismo. Babasa ako ng libro dahil napapasabay ako sa youth, pa-activity ni Kuya Louie. Alam pa naman natin yung leadership ni Kuya Louie. Kapag hindi ka nakasunod, yung pasimpleng banat niya, medyo mahiya ka na lang sa sarili mo. Yan. At the same time, uma-attend ako ng Friday class noon. So, nagsishare ako ng mga kaalaman sa mga kaklase ko. At may isa akong kaklase na ang relihiyon niya ay hindi reform. Ugali niya ay tahimik lang siya, hindi siya sumasabay sa trip ng karamihan. Papansin ko na para bang mas may dating pag siya yung nagsalita kaysa sa akin na ang daming nasasabi pero mamaya kung ano na naman ang trip sa buhay. Computer, hindi nag-aaral, hindi pumapasok para manood ng palabas sa TV. Kaya ang pagkakakilanlan ko sa harap ng mga kaklase ay siguro ako lang yung taong dada ng dada at maraming alam. Pero mababa yung kanilang pakikitungo sa akin compared dun sa kaklase ko na ginajudge ko pa dahil iba yung kanyang denomination. Siya, nire-respeto. Hindi nila siya, dumating ang point na hindi na siya niyayaya para mag-computer. May mga biro
na binibiro ako, pero siya, hindi na nila sinasabi sa kanya dahil alam na nila yung limit at barrier, yung tinatayuan ng taong ito. At masakit sa akin, so tuwing naaalala ko yun o tuwing uma-attend ako ng mga seminar dahil marami man akong nalalaman, subalit yung aking image na sa harapan ng aking mga kaklase ay mahirap nang baguhin. At pagdating ko sa military training, mayroon na naman akong obserbasyon mga kapatid. Dito, hindi na ako masalita. Hindi rin naman ako mahilig mag-volunteer sa mga trabaho, pero kung may iatas sa akin ay pinagsusumikapan kong gawin. And to be honest, kilala nga ako ng ilan na mahilig sumuway sa mga panuntunan ng training. Halimbawa, ang pwede lang naming kainin ay yung kung ano yung dumating ng agahan, tanghalian, tsaka hapunan. Wala na. Yung ginagawa ko, gumagapang ako tuwing gabi para lang makuha yung pinabili ko na pagkain dun sa malapit na tindahan. It's part of the training na gumawa ka ng paraan para makasurvive. Pero pag nahuli, ipaparusahan ka talaga. Ang kasalanan sa amin ay yung pagnanakaw, pandaraya at pagsisinungaling. Matatanggal ka doon mga kapatid. Anyways, may mga pagkakataon na pag kinailangan mag-pray bago magsimula yung aming mga activity na extreme o extensive. Nagbo-volunteer ako hanggang sa dumating yung time na ako na yung gustong-gustong mag-pray ng mga kaklase ko. Father pa nga yung tawag sa akin nung iba eh. Father Enaman, sabi nila. Si apelyido ang tawag sa amin. Ngayon, isang araw, kami pinaparusahan dahil sa kasalanan ng isa. Nahulian siya na may bilao ng spaghetti, mga kapatid. At simple lang sana yung gagawin sa amin na parusa nun. Subalit, narinig na may mga nagmurmur. Bakit ba? Yun sana pinabayaan na lang kami. At parang nagsalita sila ng patalikod sa kanya at narinig niya. Kaya talang nagalit siya sa amin ng araw na iyon. Kaya ang ginawa niya ay pinatukod niya yung ulo namin sa butuhan na may buhangin. Hindi mo pwedeng gamitin yung kamay mo para bumuhat ng bigat mo. Yung dalawang paa mo lang tsaka yung ulo mo, yung bunbunan mo na nakatusok sa lupain. Masakit na yung ulo mo, yung binti mo. At 2 oras na kami doon sa ilalim ng sikat ng araw. It was Sunday this day. Nakatatapos lang ng karamihan na magsimba. Kaya sabi nung nagpaparusa sa amin, manalangin raw kami sa Diyos namin, baka sakaling tulungan kami, lalo na't kagagaling lang raw namin sa simbahan. Nung una, ayokong magsalita dahil naiinis ako, ba't ako nadadamay? Ayoko yung hindi ko naman kasalanan pero nadadamay ako. So alam mo naman, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Ganun para ma-build daw yung camaraderie. Ganyan. Kaso, binilangan kami. Kapag natapos yung kanyang bilang at hindi kami nanalangin, ay mas pahihirapan pa kami lalo. Yung mga kaklase ko, umiiyak na yung iba, hirap na at natatakot na. Sinisigaw na nila yung apelyido ko. At nag-pray kami ng repeat after me. Sabihin ko yung isang talata at uulitin nila. Mahaba yung panalangin ko na yun mga kapatid, subalit ang naalala ko na lang ay ganito. Bigyan niyo po ng talino ang mga namumuno sa amin para gawin ng maayos ang trabaho nila. Matapos ang mahabang panalangin ko, pinarusahan pa kami ng 1 oras. So, hindi ko kinekwento ang mga personal experience ko para magmalaki, kundi ang gusto kong ipakita ay dahil sa ating pananampalataya, makikilala tayo. Magkakaroon tayo ng pagkakakilanlan na magbibigay ng respeto sa atin. Dahil alam nila, pag sinubok nila tayo sa mali, ay lumalaban tayo. Naninindigan tayo. Hanggang dumating ang panahon na mahihiya na sila. Hindi ka man nila tanungin. Subalit, alam nilang nakakapagod ka na lang subukin. Hindi ka na nila yayayain sa mga kung ano-anong trip nila. Alam nila na yung mga asaran ay na pwede lamang sa'yo. At sa
no, sa awa ng Diyos, sana maging curious ang mga tao na ito sa pananampalatayang meron tayo. Makikilala tayo sa paninindigan, sa mabubuting bagay dahil sa pananampalataya natin kay Jesucristo. Nangyayari lamang ito kapag talagang pinagsusumikapan nating itaas ang Panginoon sa ating mga buhay. Kapag malalim sa atin ang pagkamatay ni Jesucristo. Kapag naroon ang banal na pagkatakot natin sa Kanya. Na kahit pa nandyan ang mga pagpapahirap, ipagpapatuloy natin ang kabutihan dahil sa pag-asang meron tayo dahil kay Kristo. Yan ang hamon sa bawat isa sa atin ngayon. Gaano tayo handang tumayo sa ating mga paninindigan? To what extent? Tayo yung nagpapakilala na kilala natin ng Diyos. Magsuri nawa ang bawat isa at humingi ng tulong sa Diyos na palakasin ang ating pananampalataya. At sa mga hindi pa mananampalataya na naririto, maybe ikaw ay mas marami pang kayang gawin na mabubuti, mas karespeto sa mata ng maraming tao, tayo pa rin ay nahatulan bilang makasalanan at nangangailangan ng habag ng Diyos. Tayo ay nainggit, nagsinungaling, nagalit, at sari-saring kasalanan na ang ating nagawa sa ating isipan. Tanging si Kristo lang ang makapaglalapit sa atin sa Diyos. Ika'y manampalataya sa Kanya sa daan ng pagsisisi sa kasalanan. Iyong kilalanin siya bilang iyong Diyos. Tayo po'y manalangin. Kilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Marahil hindi namin maalala ang lahat ng mga salitang lumabas ngayon, Panginoon. Subalit dalangin namin na inyong palakasin ang aming pananampalataya na kami, saan nyo man kami tawagin, Panginoon, ay inyo kaming ihanda na tayuan ang inyong mga turo sa amin, Panginoon, at nawa ang aming buhay ay umayon sa aming mga pinaniniwalaan, Panginoon. Naway puspusin nyo kami ng banal na Espiritu at tulungan sa aming mga ginagawa upang palakasin ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Gayon, pinasalamatan namin kayo sa inyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.